namin sa Municipal Agriculturist ng Noveleta, Cavite kung may ibinigay silang permiso sa mga saprahan na sakop ang kanilang municipal waters, wala raw silang ibinigay kahit kanino. Kasi wala naman po kaming ordinansa o permit na ibinibigay sa mga nagtatayo po ng sapra kasi yun po ay mga illegal structure na talaga pong yun ay pinatatanggal ng provincial governor dito sa amin. Kasi wala kaming karapatan na paalisin sila kasi hindi pa natatapos yung delineation kung hanggang saan yung sakop ng Noveleta. Tsaka hindi namin sigurado kung sa aming bayan yun o doon sa Rosario, Tansa o kaya ay Cavite City. Nitong unang linggo ng Marso, isang protesta sa dagat ang isinagawa ng 300 mangingisda ng Rosario, Cavite. Pakay nilang ipatigil ang iligal na operasyon ng mga saprahan sa laot. Sulat kami ng sulat sa Department of Agriculture, Department of Environment, sa tawag dito, sa fisheries. Wala rin mangyayari. Kami apektado rito eh. Kasi binila, wala daw sa jurisdiction namin. Lumalabas, wala talagang permiso at iligal ang mga saprahan na aming nakita. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, hindi sila maaaring makialam sa isyung ito. Ang mga ganitong mga istruktura, kasama kasi ito sa tinatawag nating exclusive fishery privileges o eksklusibong gamit ng mga yamang isda sa isang munisipyo na ang may karapatang mag-issue nito ay ang mga munisipyo. Ibig sabihin na pag nasa loob ka ng municipal water, yun ay ang pwedeng magbigay ng permiso noon ay yung mga munisipyo na nakakasakop doon sa tubig municipal mismong yon. Sinubukan naming kunan ng pahayag at iba pang sinasabing may-ari ng saprahan sa pamamagitan ng sulat at pagpunta sa kanilang address, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Malaking hamon raw sa mga otoridad na maipatupad ng maayos ang mga batas sa pangingisda. On a lot of other issues, so illegal fishing, magtataka kayo na mahigit 10 ang law enforcement bodies natin. Pagdating sa fishery sa Pilipinas, as with a lot of other environmental laws, matuturuan. Unfortunately, yun ang nangyayari sa Pilipinas. Maganda ang mga batas natin. Ang laws natin ay ginagawang example sa ibang parts ng models niya, ang environmental laws natin. Ang higpit niya, ang ganda ng mga theoretical framework, sablay sa enforcement. Siyempre, kung lahat po naman ng mga munisipyo ay mag-request ng ganito, baka hindi naman po namin kayanin sapagkat dahil nga ho doon sa mandato na binabawal sa amin, tinanggalan ho kami ng tao. Ang tao namin lubang ko konti. So, kaya kailangan din natin balansehin. Hanggat hindi pa rin naaaksyonan ang problemang ito, tila marami pa ring maliliit na mangingisda ang magtitiis ng ilang oras sa laot kapalit ng kakarampot na huli. Napakahirap ng mandaragat oh. Kita mo pag hindi sumilang sa'yo wala kang